Bakit ako umiihi ng dugo? Paano ba talaga pumili ng panloob? Bakit hindi na masyadong nasasalita para ako kamahalan? Tuloy na ang 30, tanong tungkol sa pagdadalaga. Basta't kabataan, huwag mag-alala. Sa taglamig, hindi lang malamig at basang malamig. May isa pang malamig na tinatawag na nagmamalasakit na ina. Sandali lang, dagdagan mo pa ng scarf. Mama, hindi ako malamig. Paano mo nalalaman na hindi ka nilalamig? Hindi ko nga alam kung paano mo alam. Tignan mo, ganito ang damit ko. Mabuti pa, talian mo na lang ako. Halimbawa, malamig na malamig si ate ngayong gabi, kaya't agad namang dagdagan ng isang remote. Tignan mo, nawawala ang boses ko. Mama, hindi ako malamig. Sobrang makapal at mabigat. Dapat makapal para mainit. Saklawin mo ako ng lahat. Salamat, sobrang hindi ako komportable. Mas mabuti pang hindi na lang idagdag. Gusto kong sabihin sa lahat ng nanay na malamig, huwag mag-alala. Kasi meron tayong kasabihan. Ang lamig at init ay alam natin sa sarili. Alam natin kung malamig o mainit tayo. Hindi dahil mas marami ang suot, mas mainit. Ang susi sa pagsusuot ay nasa breathable layer ng damit. Kapag sobra kang marami at makapal, madaling maipit ang hangin na dapat ay nagpoprotekta sa iyo mula sa mga mula sa lamig. At dahil kami ay nasa pagdadalaga, mas nagiging maingat kami sa aming itsura ng mga prinsipyo sa pagsusuot para sa inyo. Para mapanatili kayong mainit at maganda sa buong taglamig. 10 tanong, paano magsuot sa taglamig na may temperatura at magandang hitsura? Ang prinsipyong pang-agham sa pagsusuot ay dapat na moisture-wicking base layer, lightweight, breathable middle layer, at ang panlabas ay fluffy down jacket o jacket na cotton. Dahil hindi gumagawa ng init ang damit mismo, ang init ay nagmumula sa air layer na kinokontrol ng damit at pantalon. Ang pinakaloob na layer ay dapat na snug at mainit upang masara ang init ng ating katawan. Ngunit hindi dapat sobrang siksik dahil makaka-apekto ito sa sirkulasyon ng dugo. Pumili ng thermal underwear na may mataas na proporsyon ng materyales. Lalo na dapat tingnan kung ang acrylic at cotton ba ay may malaking proporsyon. Huwag pumili ng 100% cotton kasi okay itong sumipsip ng pawis. Pero mahirap itong mag-evaporate. Kapag pinagpawisan ka at nalugod sa tubig, papasok na sa lamig. Di ba magkakasakit ka? Ang mid-layer ay dapat komportable at breathable. Hindi nakakabigat sa ilalim ng braso at maaaring ilabas ang hangin para sa heat conduction. Halimbawa, ang lightweight cashmere sweater, knitted sweater, at fleece jacket ay lahat magagandang pagpipilian. Mas mabuti ang panlabas na layer na waterproof at windproof, mas maganda dahil ang mekanismo ng insulation ng down jacket ay kailangang magbigay ng init mula sa katawan patungo sa down layer. Nabubuo ito ng air layer sa pagitan ng ating katawan at down jacket. Bawat dagdag na piraso ng damit ay hadlang sa paglipat ng mainit na hangin. Ganun din sa ibabang bahagi. Hanggat 3 layer lang ang suot. Ang pinakaloob na layer ay moisture wicking at warming. Ang gitnang layer ay nag-init. At ang panlabas na layer ay naglalak ng init. Sa pagtulog sa gabi, hindi mas mainam ang mas makapal na kumot. Ang mas mabigat na kumot ay mas mabigat sa katawan. Ang pagkakaipit ng hangin sa conduction ay nagiging dahilan kung bakit madali tayong nilalamig. At kung masyadong mabigat at makapal ang kumot, madali tayong magpawis. Hindi lang madaling matanggal ang makakabataan ng kumot. Sa kalagitnaan ng gabi ay sigurado silang magiging malamig. Para sa mga batang takot sa lamig, pwedeng magbabad ng paa bago matulog. Maaari ring magluto ng mainit na sopas gamit ang mansanas, goji berries, brown sugar at red dates. Ngunit nakakatawang ang tubig na iniinom at ang paliguan ay hindi dapat masyadong mainit. Kasi masama ito sa lalamunan at balat. Sa kabuuan, ang pag-iingat sa init ay napakahalaga. Ngunit kailangan itong maging komportable. Mainit sa skin ka. 30. Tanong tungkol sa pagdadalaga. Basta kabataan, huwag mag-alala.